last lecture na. Final lecture na to regarding sa individual eschatology. So, inaral natin last 3 Sundays, no? Yung anong mangyayari sa isang believer, maging unbeliever, after ng death, no? At last Lord's Day, tinignan natin kung ano yung magiging final state ng isang hindi mananampalataya. So, nagbigay tayo ng mga descriptions, nag-explain tayo ng descriptions ng Bible tungkol sa eternal hell. At ngayon naman, tutunghayan natin ay yung eternal na glory sa mga believers. So sa hell, na-describe natin yung fire, yun ay description sa hell. Anong ibig sabihin ng fire? Anyone? Wrath, yes. Galit ang fire. Anong ibig sabihin? Gaano katagal yung torment na yon? Eternal. Anong ibig sabihin, at least according sa Puritans, anong ibig sabihin ng worms? Conscience. Yung wailing at gnashing of teeth. Anong ibig sabihin nun? Yeah. Grief and anger towards God. Outer darkness. Anyone? Ano ibig sabihin outer darkness? Description sa hell. Ano yan? Palayo sa Diyos, outer, no? And darkness ay opposite ng light. Okay, malayo sa kingdom of God. It's full of deprivation ng mga pinakakailangan ng tao. Creaturely, maging beatifically. No? Hindi ibibigay sa kanila yung sight of God. Hindi nila mamamasdan ng Panginoon eternally. So, check natin ano yung in-between comparison ng intermediate state at ng final state. At sa final state, meron tayong tinatawag na resurrection. So, very quick na lang ito. Yung resurrection ay may dalawang uri ng resurrection sa final judgment. Resurrection ng mga damned at resurrection ng mga saints. So, yung mga damned, sila ay bubuhayin ng Panginoon pero unto damnation. Yung mga saints, bubuhayin sila ng Panginoon, ibig sabihin, bibigyan sila ng glorified, resurrected bodies, at sila ay mamumuhay eternally, gloriously. May dalawang judgment din. Yung judgment ay after death na judgment. After death na judgment. At ganun din yung final judgment. So, kinompare natin yung dalawang yon, yung after death, hahatulan agad tayo. Heaven, hell. Pero sa final judgment, sa pagdating ni Christ, eto na, haharap na tayo lahat. Sa harapan ni Christ bilang representative ng Ama. At dito tayo hahatulan, dito na yung may resurrection, and then ilalagay tayo kung saan tayo kabilang, either sa eternal hell or sa eternal glory. No? May pangatlo na unique ito sa believers, hindi ito mangyayari sa unbelievers. According kay Pastor Noel, ito yung hindi masyado nabibigyang tuon sa usapin ng mga individual eschatology studies. Na ang mga believers ay ipe-present. No? The believers will be presented to Christ. Sa harapan ni Christ. Presentation of the saints. Kunyari, 2 Corinthians 4:14 and 11:2. Sabi dito, He who raised the Lord Jesus will also raise us up with Jesus, resurrection, and will present us with you. Ipe-present daw ng Diyos kay Christ yung mga believers, no? 11:12, sabi ni Paul, that I may present you as a chaste virgin to
Christ. Ipepresenta daw ang mga believers kay Christ. Ang dami pang ibang mga texts niyan. Ephesians 5:27, yung regarding sa marriage. 'Di ba? Si Christ, sinasanctify niya yung church to be presented holy and without spot. No? Colossians 1:12, 22 and 28, Jude 24, lahat yan tungkol sa presentation. Ang ibig sabihin ng presentation ay iharap, i-offer sa harap ng public. No? Before the watching humanity, ipepresent ang church, yung mga buong believers sa ating Panginoong Hesukristo. So, sabi ni Pastor Noel dito sa dogmatics namin, sabi niya, there will be a final and appropriate correction of all wrongs and divine recognition of faithful labor. So, maraming mga ihaharap tayo lahat dito sa pagkakataong ito, maging sa 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Sabi doon, therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness. Ibig sabihin sa mga motives, no? And will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive commendation from God. Sabi ni Apostle Paul, wag daw tayong maghatulan ng motive. Wag mo i-judge yung motive ng kapwa mo. Kasi sa Judgment Day, sa pag-present doon ihahayag kung ano yung mga ginawa natin na hindi kita ng iba. Mga services natin na hindi kita ng iba. Mga motives ng puso natin na pwedeng paghinalaang masama, pero totoo, you have done it with good motives para sa Panginoon. Kaya sabi ni Pastor Noel, ito ay good antidote sa criticisms. Kapag nandun na tayo sa Judgment Day, yung ating hope ay hindi ko kailangang patunayan sa ibang tao na malinis ang motive ko dahil alam ng Diyos yun. Na pagdating during that time, He will present, ipapakita niya na hindi mali ang motive ko in serving. Yun yung sabi ni Pastor Noel, if you're being criticized, antidote ito, wait, i-vindicate ka ng Panginoon. Hintayin mo. Sa araw na yon, ipe-present sa lahat, sa harap ng lahat, na ikaw ay merong naglilingkod na kahit hindi kita ng iba, at meron kang motibong tama, bilang believer, may new heart ka na ginagawa mo ito talaga para sa Panginoon. Presentation of the saints. Ginagawa lang yan para sa mga saints. Yung mga unbelievers, hindi ganyan. Kasi condemnation ay ang ibibigay sa kanila. Now, punta tayo sa final state ng righteous. Kasi bago yan yung final state. So lahat to, bago to yung final state, yung presentation of the saints. Now, punta tayo, next. May dalawang errors na paniniwala tungkol sa final state according kay Herman Bavinck sa kanyang dogmatics. May dalawang error daw na paniniwala regarding sa final state. Una, yung isang paniniwala ng mga philosophers na ang mundo natin ay eternal. Itong mundo to, eternal, walang mababago, walang mangyayari, tuloy-tuloy lang to na mag-exist, no? Ang sabi ni Herman Bavinck, mali yun, hindi yan ang turo ng Bible. Hindi tinuturo ng Bible na eternal itong mundong to, na tuloy-tuloy lang na mangyayari yung buhay dito sa mundo. On the other hand, mali rin yung ibang mga theologians, yung iba nga dito ay heretics, no? Yung heretics dito ay yung Socinians. Mga Socinians, no? Pero yung Lutherans, mga kapatid sila, mga Mennonites, si Origen, Church Father, yan, no? Yung Remonstrants, mga Armenian, yan. Mali rin na isipin, nawawasakin na ng Panginoon yung lahat ng nilikha niya, tapos papalitan niya ng bago. Sabi ni Herman Bavinck, etong dalawang ito ay errors, no? Ang ating position, ito yung sinabi ni Pastor Noel dun sa kanyang dogmatics, the eternal blessedness of the saints consists of the consummation
of all of God's salvation in the redeemed creation and heavenly dwelling. Na ang buong creation kasama ng mga saints ay ire-redeem ng Panginoon. Ito ay ililigtas ng Panginoon. Ang aalisin ay yung corruption, ang aalisin ay kasalanan, hindi yung creation. Aalisin ay kasalanan, aalisin ay corruption, hindi yung creation. So, titignan natin yung ilang mga karakteristik ng eternal state, final state ng mga believer. So, una, magkakaroon ng redeemed earth, niligtas na daigdig. Pangalawa, highest ito, communion with God. Ito yung pagkaalam natin sa Diyos. Pangatlo, fellowship of the saints. Doon sa glory ay merong fellowship of the saints na wala ng sin. No? Pang-apat, perfect creatureliness. Tayo ay creatures pa rin pero perfect na. Pang-lima, trabaho. There is employment of service. And lastly, may degrees of blessedness sa eternal state. So, number 1, redeemed earth. Sa Old Testament pa lang, nangako na yung Panginoon na meron siyang ire-redeem na totoong lupa. No? Totoong lupa. Pinangako niya yan kay Abraham nung kinuha siya mula sa Ur, tapos pinangako sa kanya yung Canaan. Binigay sa kanya yung promised land. So, merong seed merong rather foreshadowing na sinabi sa Old Covenant na eto kapirasong lupa. Sa New Covenant, enlarge yun. Hindi lang kapirasong lupa, buong mundo ang ibibigay sa inyo. No? Ang promise ng Panginoon ay lahat. Sa Kanya lahat. No? Naalala nyo, sa promised land, pwedeng patayin ng mga Israelites yung mga nandun. At kunin nila yung lupa. Kung secular tayo, sa pananaw na walang Diyos at walang covenant God, iisipin natin, anong karapatan nyo? Pupunta-punta kayo doon, tapos papalisin nyo nandun. Pero sa Diyos yun. Sa Diyos yung Canaan. Pwede niya yung ibigay kahit kanino gusto niya. No? At yung covenant people niya ay nilagay niya doon at sa kanya yon. At ganun din yung gagawin ng Diyos sa eternal state. Aalisin niya ang lahat ng wicked. Alis kayo dito, mundo ko to. At ang maninirahan dito ay yung patao ko. Ang maninirahan sa new world, new earth, ay ang lahat ng mga believers, no? So, mag-ingat tayo sa one-sidedness or too much heavenly expectation na iniisip natin ang heaven, ibig sabihin, bodiless, walang katawan na existence sa eternity. Hindi yun ang eternal state natin. Eternal state natin ay i-resurrect tayo, katawan at kaluluwa, maninirahan sa new heavens at new earth, no? So, sinabi yan sa mangyayari yan pagdating ni Christ. Ang earth ay magiging heavenly. Naalala niyo yung prayer ni Christ sa Matthew 6? Sabi niya, ganito kayo mag-pray. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang prayer ni Christ, mapuno ng kalooban ng Diyos, maging heavenly yung earth. Maging makalangit yung mundo. Hindi ba yan ang original mandate at design sa creation? That earth will be populated sa kalooban ng Diyos. Populated sa worship ng Diyos. Now, dito, sa redeemed earth, ito ay mapupuno ng pagiging heavenly yung earth na ito. No. 2 Peter 3, 10 to 13, sinabi dito sa 2 Peter 3 na tutupukin ng apoy yung mundo at, anong sinabi? Mawawala na yung lahat ng unrighteousness. Wala na yung unrighteousness. We are awaiting a new heavens and new earth in which righteousness dwells. Wala ng kasamaan, wala ng kasalanan, wala ng krimen. Wala ng rape, wala ng murder, wala nang magkakasuhan, wala nang alitan, wala nang papabarangay sa kapitbahay, wala nang road rage sa kalsada, wala ka nang magiging kagalit,
righteousness dwells. No? Dito. Sa Revelation 21, yun din ang sinabi, I saw a new heaven and a new earth. Tapos sinabi, for the first heaven and the first earth has passed away. Yung created daw sa Genesis 1 and 2 ay, anong mangyayari? Mababago. Magkakaroon ng bago. Renewed heaven and earth. No? Pero, ano yung pagiging renewed niya? Wala nang wicked doon. Wala nang wicked doon. Ang isa pang main na text ay yung Romans 8. Sa Romans chapter 8, 17 to 23, sinabi dito, let me read, and not only the creation, but we ourselves grown inwardly as we await for adoption sa sons, the redemption of our bodies. Pag binasa niyo yan, Romans chapter 8, naghihintay tayo ng resurrection natin. Yung earth din daw, naghihintay. Yung earth, naghihintay na mapalaya na siya sa curse. Oh, nag-groan yung earth. Itong buong creation, siya sabi, ayaw na namin ito. Siyempre, yun ay metaphorical, no? Hindi naman nag-iisip talaga yung earth. Pero, ibig sabihin noon ay, itong earth na to ay mababago. At yung parallel ay yung resurrection natin. Katulad na tayo ay mare-resurrect sa ating totoong sariling katawan, hindi tayo bibigyan ng ibang katawan. Ang ibibigay sa atin ay yung katawan natin na glorify. Ganon din yung gagawin sa mundo. Hindi ibig sabihin totally bago kung hindi resurrected world, glorified world. Naalala nyo nung nabuhay na muli si Jesus? Ano yung katawan na meron siya? Bago ba yun? Or ibang katawan ba yun? No, it's the self-same body. Sabi niya nga kay Thomas, hawakan mo. Yun yung tinusok. Hawakan mo yung kamay ko. Yun yung merong butas. It is the self-same body, yet glorified. Wala nang weakness, wala nang death, wala nang corruption, wala nang degradation. Now, ganun yung believers, ganun din yung magiging new earth, no? Anong mawawala? Mawawala ay yung corruption sa sin. So, hindi ko na babasahin dito yung kay Bavink. Pero nandyan ba yun, Deacon? Paano? Kung nandyan. Ay, si Marvin. Ayan, sabi ni Bavink, sabi niya, for the latter is never a second, eto niya yung new heavens and new earth. Sabi niya, is never a second brand new creation, but a recreation of the existing world. God's honor consists precisely in the fact that He redeems and renews the same humanity. Ang niligtas niya yung mismong kinreate niya na nag-sin, no? The same world, the same heaven, and the same earth that have been corrupted and polluted by sin. Yun din ang i-restore ng Diyos. Just as anyone is in Christ is a new creation, in whom the old has passed away and everything has become new, so also this world passes away in its present form as well, in order out of its womb, at God's word of power, give birth and being to a new world. No? Anong itsura ng ating eternal home? Ang sinabi ng 1 Corinthians 2:9, eye hath not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Ang magiging tahanan natin at kalalagayan natin sa eternity, isipin nyo na yung best. Tapos isipin nyo yung best of the best. Eh yung best ng best na yon, ang sabi ng scripture, wala pa yan. Kulang pa yan. Kasi ang sabi ng scripture, walang isipan ang nakaisip kung gaano siya ka-glorious. Isipin mo na ito yung paraiso. Ang sinabi ng scripture, you cannot imagine kung ano yung hinanda ng Diyos para sa mga saints.
No? At ang isang glory ng eternal state ay yung communion with God. So, next, Bin. Communion with God. No? Sa traditional theology, ang ibig sabihin ng communion with God ay yung beatific vision. Ang ibig sabihin ng beatific vision ay yung makita ang Diyos. Ito ang peak. Sa lahat ng blessing sa eternal state, ito yung pinakamataas. Makita yung Diyos. Sabi ng Matthew 5:8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Blessing. Sa 1 John 3:2, sabi ni John, "But we know that when Jesus appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is." Now, gusto nating i-clarify na ito ay hindi physical sight. Okay? Ang sinasabi ng beatific vision na hindi lang physical sight na makikita ko ang Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. You do not see God with your eyes. You see God with your mind. Kaya ang sinasabi ng mga theologians, ang highest faculty ng tao ay ang isipan. Nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng kaalaman natin sa Kanya. Our knowledge of God. Our consciousness of God. No? So, ibig sabihin, itong beatific vision na ito ay intellectual and spiritual. Ibig sabihin, magbubukas na yung isipan natin sa kung sino talaga yung Diyos sa buong kaya nating arukin na pagiging Diyos niya. Of course, makikita natin ang Diyos in the person of Christ. Sa second person ng Trinity, dahil siya ay may body, makikita natin siya, pero alam nyo, yan yung pagkukulang ng sight. Kasi pwede tayong may makita, pero hindi natin paniwalaan. Pwede tayong may makita, pero hindi natin maintindihan. Ang pagpapala ng beatific vision ay tuturuan tayo ng Diyos sa isipan natin. No? Ang daming nakakita kay Christ nung nandito siya, pero hindi naniwala. Nakita nila si Jesus. No? At sa second coming, pag dumating na si Christ, may mga hindi pa rin maniniwala. No? So, hindi ito tungkol sa nakita mo ng mata. Ito ay naintindihan mo ng isip. Sa ating isipan, siya yan. Kunyari, may isang, hindi ko alam, may sikat na banda na fan ka, tapos dumaan dyan sa kalsada, may mga tao na, uy, siya yun! Tapos may mga tao na, sino yun? Anong pinagkaiba? Yung isa, kilala niya. Yung iba, hindi. No. So, ito yung sinasabing beatific vision. Makikilala natin ng totoo, lubos, tama ang Panginoon. We will know God as He is. At sabi pa nga ni ng ibang mga theologians na aalisin yung lahat ng ating mga kamalian ng pag-iisip tungkol sa Diyos. Kasi yun yung problema, yung maling pagtingin natin sa Diyos. Maaalis lahat yun, mahuhubad lahat yun. At dahil wala na tayong sin sa eternity, therefore mapupuno tayo ng communion, kasiyahan sa ating Panginoon. But is it really like that? Or is it the other way around? Dahil ba wala na tayong kasalanan, kaya masisiyahan tayo sa Panginoon? Oo! Dahil makikita na natin ang Panginoon, kaya hindi na tayo magkakasala. I will leave it to you. No? Sabi ni Turretin, the beatific vision implies the most perfect and clear knowledge of God and of divine things, such as can belong to a finite creature, opposed to the imperfect and obscure knowledge which possess here by faith. Ang best knowledge natin sa Panginoon ngayon ay kapos at kulang pa. Kahit lahat ng nakakakilala merong mga precious communion sa Panginoon, pinakamalapit sila sa Panginoon, pinakakilala nila ang Panginoon, sa kanilang communion sa Kanya, wala pa yon. Kulang pa yon. Kesa sa magiging communion natin sa Kanya in glory. No? At ang ipagpapalain ng Panginoon dito ay alin? Yung ating puso at isipan. By the way, pag sinabing beatific vision, ito ay kaalaman na mamahalin mo. At kaalaman na masisiyahan ka. Yun yung beatific vision.
Hindi ito kilala mo lang. Ito'y kilala mo na mamahalin mo. At kilala mo na masisiyahan kang kasama siya. Okay, kompleto yon. It is a knowledge with love and knowledge with joy. Ibig sabihin, makikilala natin ng Diyos ng buong siya, mamahalin natin ng Diyos ng buong tayo, at masisiyahan tayo sa Diyos ng buong puso natin. Magkakasama yung mga yan. Again, I can dissect, no? Kasi pwedeng may kilala ka, kilalang-kilala mo, pero ayaw mo kasama. Kilala mo, pero hindi ka masayang kasama. Hindi ganon yung beatific vision. Magkakasama, mahal mo, masaya kang kasama yung Diyos. That is the communion with God. So, ibig sabihin, yung worship ng Panginoon ay magiging major preoccupation sa eternal state. We will be very worshipful sa eternal state. Next, punta tayo sa fellowship. Of course, merong mga relationship na putol na, tapos na, katulad ng marriage. Ang marriage ay hanggang dito lang sa lupa. After death, ang ating marriage ay tapos na. Hindi siya existing after death. No? Pero, meron pa ring relationship na mag-exist sa eternity. Ano yung relationship? As brothers and sisters. Meron pa rin tayong magkakalapit na relasyon sa isa't isa na wala ng dungis. No? Sa Revelation 7:9, ang nakalagay doon ay from every tongue, tribe, and nation, sila ay magpe-praise sa Panginoon. Mayroon silang perfect unity. No? Ibig sabihin, lahat ng mga fellowship problems, lahat ng mga relational problems na meron tayo, dito sa mundo, maging sa kapwa believers, wala na lahat yan sa eternity. Ang meron tayo ay perfect koinonia na. Yung koinonia natin dito ay, ano pa yan? Imperfect. No? Sa eternity, wala. Wala na. Wala ng bitterness, wala ng envy, wala ng infighting. Sa glory. Completely eradicated. Wala na rin makakaramdam ng pangungulila sa eternity. Dahil perfect na yung fellowship na meron tayo. Wala nang makakaramdam na nag-iisa siya. Kabaliktaran sa hell, no? Sa hell, mag-isa ka. Punishment yun. Pero sa glory, walang mag-isa. Kasama ang Panginoon, kasama ang mga saints. Pero ang unity na to ay hindi nakabase sa similarity. Nakabase ito sa tupa ng Diyos. Kasi sabi sa Revelation 7, merong tribes, merong tongues, merong nations. Ibig sabihin, iba-iba pa rin yung language, iba-iba pa rin yung kulay ng balat, iba-iba pa rin yung communities, pero lahat, ang unity ay si Christ. Yun yung unity. In some ways, pino-foreshadow na ng church ngayon yun, no? So, hindi tayo nagagather dahil sa sameness, nagagather tayo sa Lamb. So, pero doon, perfect. No? Mayroong differences pa rin sa final state. Pero, perfectly na merong fellowship. No? Ano pa? Dahil sa beatific vision natin, nakikita natin ang Diyos, tapos sinless na tayo, there will be perfect love between believers. Sige nga, Bin, patingin nga ako ng next. Andiyan. Kay Bavink. Ayan, sabi ni Bavink, dagdag daw sa parang second to the beatific vision, ang joy ng heaven ay yung makasama mo yung kapwa mo niligtas. So, second yun. Una, kasama mo yung Diyos. Pangalawa, kasama mo yung mga kapwa mo redeemed. Sabi niya, the blessedness of communion with God is enjoyed in and heightened by the communion of saints. But this fellowship, though in principle it already exists on earth, will nevertheless be incomparably richer and more glorious than will be fully answered by the prayer of Jesus that all His sheep may be one flock under one shepherd. Amen. Sabi ni Babing, answered prayer ni Christ.
Yung prayer ni Christ na sana magkaroon siya ng one flock, iisa talaga sila, perfectly united, ma-answer yon sa eternity. One flock. No? Next, perfectly creatureliness. Perfect creatureliness. By the way, sa eternity, tayo ay nilikha pa rin. Hindi tayo heretic. Okay? Yung mga heretic ang nagsasabi na pwede maging Diyos ang creature. No. Hindi tayo magiging divine, hindi tayo magiging Diyos, tayo sa eternity, though glorified, pero hindi divinized. Hindi tayo magiging deity. Hindi tayo magiging small gods. Tayo ay creatures pa rin, pero blessed creatures. Anong ibig sabihin kung sa eternity, creatures pa rin tayo? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, perfection doesn't mean infinity. Hindi ibig sabihin ng perfection ay magiging Diyos tayo. No? We can be perfect creatures according to our nature. No? For example, yung mga unfallen angels, perfect ba sila? Unfallen angels? Yes. Pero Diyos ba yung angels? No. Sinless sila, wala silang kasalanan, pero creatures ang mga angels. No? So, anong ibig sabihin kung creatures pa rin tayo sa eternity? Number one, umaasa pa rin tayo sa Diyos. Sa eternity, hindi ibig sabihin na kaya ko na to. Glorified na ako eh. No! Dependent pa rin tayo sa Diyos. Sa eternity. And also, ito, personal ni Pastor, and I also subscribe, na ibig kung tayo ay creatures pa rin, we will also be prone to growth. May growth pa rin, kasi creature tayo eh. Ang lahat ng creature ay lumalago. No, in knowledge, in capacity, in skills, in something na meron ang creatures, no? Meron pa ring growth. And ito yung kay Pastor Noel, sabi niya, we will be still prone to innocent mistakes. Pwede pa rin tayong hindi magkasala, pero pwede pa rin tayong magkamali by mistakes. Alam nyo, mga kapatid, maraming mali, hindi naman kasalanan. No? At hindi natin dapat tratuhin yon na kasalanan kung nagkamali lang. No? So, kunyari, may nakabasag ng pinggan. Kasalanan ba yon? Pwede, kung sinabihan mo na huwag kang malikot, naglikot, nakabasag. Pero, kung yon ay innocent mistake, hindi dahil sa disobedience. No? Hindi kasalanan yon. No? Nadapa ka. Kasalanan ba yun? Ay, nadapa ako. Magre-repent ka ba kasi nadapa ka? Yun ay isang capacity ng pagiging isang creature. Hindi tayo without mistake. No? So, sabi ni Kuyper, Abraham Kuyper, sabi niya, in heaven, sa glory, there will be room for development. As I ascend from glory to glory, I shall find the infinite depth of the divine being, the eternal object of the richest delight in ever-increasing measure. In this respect, the redeemed heaven are like Adam and Eve in paradise, who, though perfectly holy, were destined to enter more fully into the life of the divine love by endless development. Tuloy-tuloy. Develop, progress, no? Pero tayo rin ay magiging hindi lang creatures, perfect na mga creatures. Ibig sabihin, wala nang sin, wala nang defilement. We will be perfectly conformed to the character of Christ. Or by the way, pag pinag-aralan natin si Christ, yung Christology, may kasalanan ba si Christ nung bata siya? Wala. Pero nag-grow ba siya? Yes. So, pwede pala mag-grow yung sinless. Sabi sa Hebrews chapter 5, verse 8, even though he was a son, he learned obedience through suffering. Bago ba nag-suffer si Christ, obedient na siya?
Obedient na ba si Christ bago siya nag-suffer? Yes. Pero sabi ng scripture, He became more obedient. Progress. No? So, huwag nating isipin na ang perfection ay stagnant. Ganito, perfection, ganyan na. No. Sinless tayo and magpo-progress tayo sinlessly. No? Sa eternity. Tuloy-tuloy. Ano? Next. Last, bago yung degrees of blessedness. There will be employment of service. Of course, ang eternal state ay mapupuno ng worshipfulness sa Panginoon, pero isang myth, isang haka-haka, na isipin natin na eternally tayo ay nag-worship service. No? Ang mga saints ay maglilingkod sa Panginoon at magtatrabaho sa eternal state. Alalahanin natin, nung kinreate ng Panginoon ang lahat sa Genesis 1 and 2, may trabaho na. Bago pa yung kasalanan. Original design ng Diyos sa mga tao na magtrabaho. May gagawin sila. Ano? And since ang eternal state ay better than Eden, ibig sabihin it will be a glorified work. Ang isang proof text ay yung Matthew 25. Sa Matthew 25, naalala niyo yung parable of talents. Sabi ng master sa kanyang servant, servant, bigyan kita ng 10 talents. Ano yon? Currency yon, pera yon. Bigay sa'yo. 5. Sa isang servant naman, 5. Sa isang servant naman ay 2. Bumalik yung master after some time. Yung servant na may 10 ay nadoble. Anong sabi ng master? Well done, my good and faithful servant. Ano yung reward ng master sa kanya? Ito. Tapos dun sa 5 na nadoble, ito rin yung reward ng master sa kanya. Doon sa binigyan ng 1, tapos hindi niya pinagtrabahuhan, tinapon siya sa outer darkness. No. Ito yung reward. Well done, good and faithful servant. Yung iba kasi tumitigil na dito eh. May kasunod yun. Well done, my good and faithful servant. At itong reward. You have been faithful over little, I will set you over much. Naging faithful ka sa kaunti na pinagkatiwala ko sa iyo, bibigyan kita ng mas marami, mas malaki, mas maganda na occupation. Enter into the joy of your master. Nasa ibang look yata yun, or dyan din sa text na yan, yung sinabi, I will put you over cities. Ikaw ay mamamahala ng mga cities. Ano? So, ang reward sa mga righteous servants, they will be given glorified work. Very valuable, dignified na mga trabaho. Now, lastly, bago yung lesson, yung degrees of blessedness. Next bin. So, sabi sa Matthew 5:12, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Sa Matthew 5, ito yung mga pinipersecute. Sabi na pag pinersecute ka dahil sa faith mo, great daw yung reward mo sa heaven. Luke 6, ito naman ang context, mahalin mo yung kaaway mo. Love your enemies, do good, lend, expect nothing in return, tapos ano daw? Your reward will be great. Kapag ginawan mo ng mabuti, yung mga hindi sa'yo gumagawa ng mabuti, reward daw ay great. 1 Corinthians 3:8, each will receive his own reward according to his labors. Kung merong mga word na great, merong degrees din ng blessedness. Ano? Sa hell, merong degrees ng punishment. Sa heaven, merong best, better than best, at best of best. Para sa kanila na naging faithful sa Panginoon, sa pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila dito sa lupa. Kaya ang isa sa mga
warning ni Paul ay yung loss of reward. Yung pagkawala ng reward ng mga gusto ni Apostle Paul, kaya tinutulak yung mga believers na ibigay niyo yung sarili niyo sa Panginoon, maging faithful kayo sa Panginoon kasi gusto niya yung best para sa atin. Sa eternity. Hindi sapat na sabi lang, hindi, okay na yun, mapunta ako sa langit. Wala kang makikita sa Bible na gano'n ng thinking. Walang gano'n. Walang in-encourage yung Bible na gano'n. Actually, winarn pa. Warning pa. Walang nagsabi na, hindi, okay na to. Naniwala na ako kay Christ, tapos, bala na. Walang gano'n. Ang sinabi, strive, 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 strive. Para saan? You will be rewarded by your Savior, by your Master. Sasabihin ng Master mo, well done. Mabuti. Halika sa kasiyahan ko. Aking mananampalataya. Encourage ito sa mga believers bilang kanilang motivation. Hindi mali na motivation na gustuhin nating i-reward tayo ng ating Panginoon. Actually, kung meron tayong ibang motivation at ibang rewards, yun yung mali. Ang mali ay hindi gustuhin yung reward niya. Reward galing sa tao, reward galing sa mundo, reward galing sa kasalanan, pleasures of sin. Yun ang mali. Ang tama at ini-encourage ng Scripture ay gustuhin mo yung commendation ng Diyos. Naisin ko na pagdating ng Panginoong Jesus, marinig ko mula sa mga labi ng tagapagligtas ko, mabuti. Well done. Yun ang pinakagusto ng isang tunay na mananampalataya. Ano? Lessons, last. Dalawang lesson. Una, lahat ng blessing ng eternal state, ang worthy lang na tumanggap ay si Christ. Si Christ lang yung worthy na tumanggap nun. Walang kahit sinong makakaranas nun ang worthy na tanggapin yon. Si Christ lang. Siya lang yung may perfect obedience. Siya lang yung may perfect law-keeping. Siya lang yung may perfect heart. Pero dahil sa kanyang substitutionary atonement, dahil sumunod siya para sa atin, ngayon we share the same glory. Ano? Shinare yun sa atin ng Panginoon, hindi yun para sa atin. Pero shinare iyon ng Panginoong Jesus para sa atin. Ang ibig sabihin ng justification ay hindi, inalis lang yung kasalanan natin. Ang ibig sabihin ng justification ay kasalanan ko, binigay kay Christ, siya yung nagdusa, tapos yung righteousness ni Christ, yung perfect righteousness niya, binigay sa akin. Sa nananampalataya. Ang tingin ng Diyos kay believer, wow, deserve mo lahat to. Sa'yo lahat to. Perfectly nag-obey ka. Pero yung obedience sa'yo ay kanino? Kay Christ. Matatanggap natin yung tinrabaho ng tagapagligtas natin. Ang matatanggap natin ay yung dahil reward sa kanyang obedience. Sabi sa Revelation, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Alam nyo, yung mga lahat ng yan, ito na yung best na we can come up with our language eh. Kaya niya sinabi, worthy siya sa lahat. Ibig sabihin, worthy siya sa glory of glories, si Christ. No? Pero ang good news, shinare niya yon sa believers. Yun yung good news. Number 2. Dahil sa final state, sobrang glorious ng final state, therefore, huwag tayong mag-alinlangang i-give up yung mga good things in life. Huwag tayong mag-alinlangan para lang makasunod tayo sa Diyos. Ano naman kung hindi ka makapag-travel sa magandang lugar? May eternal state.
Ano naman, hindi ako makapunta sa mga yon. Ibibigay ko yung natitira ko para sa missions, sa mga nangangailangang kapatid. Ano naman, there will be an eternity for me to enjoy the glorified creation. Dapat ang mga believers hindi sabik na sabik sa mundong to. Na parang, hindi kulang ang buhay, kailangan matapos ko lahat ng bucket list ko. Eternal bucket list, brothers, sa eternity. No? So, ang sinasabi lang natin, huwag kang manghinayang sa pwede mong i-give up para sa eternal state. Kasi hindi mo mako-compare yan. No? Hindi mo mako-compare. Hindi totoo na, wala na akong pagkakataon. Never-ending life nga yung meron tayo doon. No? Yun yung isa. Do not hesitate to give up good things for glory. Isa pa, wag nating ilagay yung hope natin at anticipation natin sa best in this life. Kumbaga, yung pinaka-inaasam natin ay dapat yung second coming. Hindi yung best. Sabi ni John Piper, hindi ko na nalagay dyan. Sabi ni John Piper, next mo nga. Nalagay ko yata. Wala, last na. Sige. Sabi ni John Piper, the best is yet to come. And I do not mean a new car or a new condominium. I mean Christ. Yes, yung best darating, pero yung best si Christ. Dala-dala niya yung new glory. No? So, kailangan yung anticipation ko ay hindi tumama sa loto. Puro gano'n eh, no? hindi anticipation, sumbong nyo sa akin pag may tumaya. O kaya naman, ang pinaka-anticipation ay yung best in this life. Ang anticipation natin, darating si Christ. Glorious. Better than the best na pwede ko isipin. Sige, doon tayo magtatapos. Any comments, reflections, or queries? So, by the way, ano ito majorly, ito ay galing sa lecture ni Pastor Noel. Tapos, may mga additions lang tayo galing kala Bavink. No? Sige, any question or realizations? Any question? Sige po. Hello, hello. Hello, hello, hello. Thank you sa lecture, Pastor. Question, kasi nadaanan natin yung resurrection. Sabi dun sa Revelation 20, merong dalawang klase ng resurrection. So parang papalinaw ko lang sa'yo. Revelation 20, verse 5 and 6. Sabi doon, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. So, paano natin titingnan itong first resurrection tapos yung second death? Revelation 20, verse 5 to 6. Paano wala? Sa Revelation 20, verse 5 to 6. Wala rin.
Sige. Dito sa Revelation 20 verse 5 to 6, sinabi doon na merong first resurrection. Tapos, sabi dito sa verse 6, sila daw na nag-share doon sa first resurrection, wala nang power yung second death sa kanila. So, ang proper interpretation dito, yung first resurrection ay resurrection ni Christ. Si Christ. Yung after 3 days, bumangon siya sa patay, yun yung first resurrection. Lahat sila na nag-share doon sa resurrection na yon, wala na daw power yung hell, second death sa kanila. So, ang sinabi doon, blessed and holy is the one who shares. Hindi sinabing blessed yung may first resurrection. Ang sinabi sila na may union doon sa first resurrection. Sabi niya, over such, the second death has no power. No? Wala nang power yung second death kanino. Saan nag-share? Doon sa first resurrection. So, ang interpretation dito ay si Christ sa kanyang sa kanyang pagkabuhay na muli. Ayan, bro. Question pa. Follow up. Wala na po, pero may other question ako. So, nabanggit kanina yung meron dalawang maling views regarding sa redemption ng earth, sa redeemed earth. Yung isa ay yung annihilationism. Yung isa naman is yung eternal yung earth. Question, Pastor, kasi sa Noah, di ba nilinis ng Diyos yung mundo sa mga makasalanan? And merong covenant yung sa Noah, di ba? Na mape-preserve yung earth. So, pagdating sa eternal state, sa final state, anong klaseng redemption yung mangyayari sa earth? Meron ba tong side na spiritual? Meron ba ito sa form ng earth? Physical? Anong klase yung magiging redemption niya? Kasi parang ang nakikita ko, may plausibility yung pagiging eternal in the sense na severe yung existence ng earth. So, pwedeng palinaw dun sa idea ko. Sige. Yung mangyayari pagdating ni Christ, ang mangyayari sa buong creation, at tandaan natin na yung salvation ni Christ ay holistic. Ang salvation ni Christ ay hindi lang kaluluwa lang maliligtas, hindi katawan. Hindi. Ang ililigtas niya, buong tao. Yun din yung sa buong creation. Physical salvation, moral salvation, magkakaroon talaga ng totoong pagbabago. Glorified talaga siya. Now, doon sa yung nangyaring Noah's flood, yun ay foreshadowing netong new heavens at new earth. Foreshadowing siya. Kasi ang promise kay Noah, ang nangyari sa time nila Noah, ginunaw ng mundo lahat, pero ginunaw niya lahat dahil saan? Kasamaan. Namatay lahat. Pero may pinreserve siya at pagbaba nila Noah doon sa ark, bagong mundo na yon. Hindi na siya katulad nung dati. No? Kaya lang, yun pa rin yung earth na yon. Magkakasin pa rin later on. Ganun eh. Pero dito sa mangyayaring new heavens at new earth, ibang-iba na. So, mababago talaga yung mundo natin, pero yun yung same na mundo. Maaalis talaga lahat ng evil, totoo. Mawawala na yung may moral change, meron din na physical change na mga mangyayari. So, ayun. Ayun, wala na po akong tanong, pero may reflection lang ako. By the way, yung sinabi mo na yung continuation, yung sa error na sinabi ni Bavink, ang sinasabi niya kasi, etong earth na to, kumaga, eternal, walang judgment day. Yun lang ibig sabihin na, etong fallen world na to, fallen world ad infinitum. Mali yun. So yung difference is merong judgment, sa kanila is as it is. Okay. Reflection lang, Pastor, kasi dati ang hope ko is heaven. Nung di pa ako talaga Christian. Sabi ko, gusto ko makarating sa heaven. Syempre, sino bang ayaw doon?
Pero nitong na-reform ako and dito sa doctrine ng New Heavens and New Earth, na-reform din yung hope ko. Kasi pag sinabi mong heaven, eto na yun eh, gusto ko nandun ako. Pero meron pa pala na ito yung pinaka-inaabangan at ito yung pinaka-pinrepair ng Diyos para sa mga niligtas niya, is hindi heaven yung hope ko, itong yung redeemed na nilikha. Itong earth na to, redeemed earth. So, I can't wait na makapunta ako doon. Yun na yung hope ko kasi wala na siyang kasalanan, wala nang kalungkutan, wala nang groaning sa pagtatrabaho. And napakasaya nun kasi eternal na yung fellowship ng mga makakasama ko and I don't have any more hidden conflicts, unresolved na mga issues towards other believers. I would be perfected by God through Christ. And thank you. Yun lang. Ayun. So, thank you doon, bro. Yun yung magandang clarity ng New Testament. Kasi yung mga umaasa sa heaven, pag binasa niyo sa New Testament, sila yung mga haharap na sa death. Kunyari, si Apostle Paul, to live is Christ, to die is gain. Kasi, mamatay na siya eh. So, yung hope niya ay yung immediate presence ni Christ. Pero, kapag hindi mo pakaharap yung kamatayan, ang hope na sinasabi ni Paul sa kanila dyan, anong sabi nila? Maranatha. Ang gusto nila, dumating na si Christ. Walang believer sa New Testament na gustong mamatay. Na gusto ko mamatay ako. Hindi. Ang gusto nila, Maranatha, dumating si Christ bago ako mamatay. Kasi yun yung, ang hope nila, yung final glory. Hindi intermediate state. Ang intermediate state ay hopeful, pero hindi yun ang final. Kasi yung mga nasa intermediate state, naghihintay din eh. Sila rin naghihintay din na sana dumating na. Kailan ba, Panginoon? Nagtatanong sila, di ba? So, yun ang pinaka-main hope ng mga believer. Sabi ni Apostle Peter, we await a new heavens and new earth. Await, hinihintay, in which righteousness dwells. So, yes, yung hope natin ay dapat ma-reform. Ng hope natin ay yung parusya, second coming of Christ. Sige po, let's pray. Kung may mga questions sa mga susunod tayo mag-usap. Let's pray. Aming Ama, maraming salamat po sa inyong maluwalhating pangako sa Ebanghelyo. Hindi namin deserve ang kahit ano dito. Kay Christ lang, siya lang ang deserving ng lahat ng to. Pero o Diyos, sa iyong pagkamaawain at pagkamakapagbiyaya, lahat ng ito'y matatamasa ng mga may pag-iisa kay Kristo. And help us to be more hopeful and anticipatory of the coming glory. Huwag niyo po hayaan ang aming hope ay mapako dito sa mundo, kung hindi sa paparating na mundo sa pagdating ni Kristo. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.